Mabait pa, no? Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko. Silang nakuha, nagsusulat ako. Huwag niyo ako abalahin. Sabay ako. Kasama ako sa 520 ah. Oo. Ako na nga yung ano natin. Hindi mo na masulat lahat yan. Wala man. Nag-ano to si doktor. Wala pinagsusulat na. Assign. Oo, sabi niya ko na. Ikaw daw mag-assign, te. Assignment ka daw. Buti nga si Fatima Ofi, hindi pa nagre-resume hanggang ngayon. Kahit mahirap man yun, kahit magpa-labs, ayaw magpapunta. Ang layo-layo pa naman ate, no? Anna Karenina. Hindi na talaga maka-open ang MP2 sa online, as in. Sinubukan ko na, hindi na talaga. Meron silang nire-require, ano yun? Kailangan talaga pumunta sa office? Hindi na siya maka-open. Di ba sabi naman, multiple? Oo. Ganun pa nga, pwede ka mag-enroll. Pag enroll mo, hindi ka na nakakapasok. Alza, sharan. Sayang, nung umuwi ako. Pag uwi ko na lang ulit. Sayang, di mo naman inayos kasi. Alam ko, pwede lang kasi sa online. Haba-haba kayo ng pila doon. Ang tagal-tagal. Di ba nung nagsabi ako sa'yo dati? Oo, di syempre, nag-try ako ulit. Malay mo, mag-work. Alam mo yun, ano ako eh. Positive ako eh. Ayoko isipin na hindi talaga pwede. Sinubukan ko talaga ang best ko. Gumana ang power, hindi naman. Dudugasan kasi ako ni ate kapag inuutosan ko si ate. Hindi pinabawasan niya. Nani? Dito kasi mahirap yung, di ba, gusto mo yung cake, ganyan. Ang hirap, kailangan mo magpasok ng 20 lang yung pwedeng ipasok, ganyan. Inutos ko sa kanya. Diyos ko. 95. Yung 5 sinad niya resibo. Pinasok niya sa sarili niya MP2. Diba? Magaling. At least ate, hindi niya ginastos sa pambili lang na naman ng Hindi, nilagay niya. May resibo na agad. May savings na din siya. Oh, at least hindi niya wala ate. Talino yun pagdating sa ganyan. Mana yun sa nanay niya. Magaling. Magaling pagdating sa ganyan. Talino eh. Dinudugasan ng nanay. Parang yung ginawa ko sa nanay ko nung college ako. Dinudugasan ko din ng nanay ko. Kaya ngayon, sabi ko nga, pag nahingi nanay ko, hindi ko talaga tinatanggihan. May ganti. Kasi yung hirap ng nanay ko sa akin nung internship ko. Yung kapatid ko, yung panganay sa akin. Talagang hihingiin niya kay mamang tuition ganito, ma. Yung ganito RLE ko, ma. Samantalang ako ay dinadagdagan niya. Sabi ko, uy, bakit ba dagdag? Tapos, minsan kinukuha ko yung resibo niya. Sabi ko sa'yo, yung board exam ako ang ko. tagahawak ng allowance namin nun. Ito yung ate ko. Yung board exam, di ba? 600 lang ang bayad sa board exam. Yung mag-a-apply ka. Hindi. 6,000. Dinagdagan ko ng 0. Oo, naalala ko yun. 6,000 hiningi ko sa nanay ko. Hindi ko talaga makalimutan yun. Nagdagdag lang ako, pero hindi renound off ko lang naman kung magkano. Hindi, nagdagdag ako ng 0. Grabe ako sa nanay ko noon kahit alam ko ang hirap na yung nanay ko. Ngayon, okay lang po yung anak ko kasi kahit paano alam niya yung nanay niya nagtatrabaho. Siyempre alam mo yung nanay mo, teacher, tapos magkano lang yung sahod, tapos nagbebenta yung nanay ko ng candy para maano, yung nagbebenta ng candy sa classroom. Kasi magkano ang allowance ko nung nagre-review, nag-board exam, ano yun? Nag-i-intern ako sa Manila. 10K monthly. Ang sahod niya, 16,000 lang. Ang anak niya, 10K ang allowance. Paano kaya siya bubuhay? Grabe kaya ginawa ko sa nanay ko.